Sa Efeso chapter 3, itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Nakakamangha po ang kilos ng Panginoon. Every time na alisin niya ako sa isang text para i-deal yung ibang mga text sa Bible, pagbalik ko mas merong malalim na insights na ibinibigay ang Panginoon. Patuloy niyo pong idalangin sa inyong mga prayers na i-bless po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral. Chapter 3, Efeso chapter 3, magmula verse 14 hanggang 21. Basahin po natin, verse 14. Dahil dito ay inululuhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito po tayo nag-stop last time. Kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Ito po ang tatapusin natin ngayong umaga. Verse 18. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. 20. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Last verse. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Tayo po ay mag-pray. Hindi po sapat, Panginoon, ang aming natural na kalakasan upang maunawaan at i-apply ang iyong mga salita. Ang iyong Holy Spirit lamang, Panginoon, ang siyang may power na gapiin ang kadiliman sa aming mga puso. Ang siyang may power na palambutin ang aming matitigas na puso, Panginoon, na nagre-resist sa iyong kalooban. Ikaw lamang, Panginoon, sa tulong ng iyong Holy Spirit, ang may power na i-bless ang iyong mga salita sa aming iglesia, sa iyong iglesia, Panginoon. Kaya naman, habang inaamin namin, Panginoon, ang kawalan namin ng kalakasan sa aming sarili, gusto naming magdepende sa iyong kapangyarihan na kumilos sa aming mga buhay at i-apply mo, Panginoon, maging gracious ka, i-apply mo ang iyong mga salita sa aming mga buhay, sa buhay ng iyong iglesia, alang-alang sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kilala po ang sulat ni Pablo sa Efeso sa mga dakilang panalangin po ni Apostol Pablo. Especially sa huling parte ng chapter 1 at ang mga bersikulo na ating binasa sa chapter 3. Mga kilala at dakilang panalangin ni Apostol Pablo. Sa chapter 1, idinalangin ni Apostol Pablo na i-enlighten ng Holy Spirit ang mga Ephesians patungkol sa kaligtasan na nakamit ng Triune God. Sa chapter 3 naman, pagkatapos ilahad ni Apostol Pablo ng detalyado kung ano ang kaligtasan na nakamit ng Triune God
Ano ang ibig sabihin sa bawat mananampalataya? Ano ang implikasyon nito sa bawat mananampalataya? At kung ano ang implikasyon sa Iglesia ng Panginoon, ang dalangin ni Apostol Pablo ay i-apply ng Triune God, gawing totoo ng Triune God, ang kaligtasang ito na nakamit ng ating Panginoong Yesus sa cross. Sinasabi po ng mga commentators na ang panalangin ito ni Apostol Pablo sa chapter 3, ang pinakadakilang passages sa lahat ng sulat ni Apostol Pablo sa New Testament. Kaya natural lamang na paglaanan natin ng maraming oras upang maunawaan po natin at maranasan natin ang pagpapala na nilaan ng Panginoon para sa Kanyang church, para sa atin na mananampalataya base sa mga bersikulo na ating pag-aaralan. Sa panalangin ito ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians na nanampalataya na sa ating Panginoong Yesus, pinapakita sa atin ang mataas na level ng Christian maturity na dapat maranasan ng bawat mananampalataya. At ito ang kinikilos ng Holy Spirit sa buhay ng bawat Kristiyano upang marating natin ang ganitong mataas na level ng Christian maturity. Ipinapakita sa atin ano ba ang picture ng isang Kristiyano na nagmamature sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po, kung matagal-tagal na tayong Kristiyano, alam natin na maraming iba't ibang maling katuruan ngayon kung papaano dapat mag-mature, kung ano ang dapat na itsura ng isang matured na Kristiyano. Sa mga panalangin ni Apostol Pablo na ito, ipinapakita sa atin ang tunay na itsura. Ano ba ang itsura ng isang Kristiyanong nagmamature sa kanyang pananampalataya? Pinapakita rin sa atin ang essence ng pagiging Kristiyano. Kung papaano po kumikilos ang Holy Spirit para makamit ang maturity ito, sinasabi sa atin kung papaano tayo magsasubmit sa kaparaanan ng Holy Spirit para makamit nga ang maturity na layunin ng Holy Spirit sa ating mga mananampalataya. Naka-address sa Diyos Ama ang panalangin ni Apostol Pablo. At ang dalangin ni Apostol Pablo ay ipadala ng Diyos Ama ang Holy Spirit upang ang Holy Spirit ay bigyan ng kalakasan ang mga Ephesians at ang Panginoong Yesus ay manahan ng komportable, ng permanente sa buhay ng mga Ephesians, sa buhay nating mananampalataya upang maranasan natin ang Christ likeness. Kung papaanong ang kaligtasan ay nakamit ng Triune God, wala tayong inambag kahit kaunti, ang Diyos, Ama ang nagplano, ang Anak ang nag-volunteer at namatay sa cross para makamit ang kaligtasan, at ang Holy Spirit ang nag-a-apply ng kaligtasan ito sa mga tinawag ng Panginoon noong una pa. Kung papaano ang Triune God lamang ang nagliligtas, nakakamit ng kaligtasan, alam niyo po ba, pagdating sa ating sanctification, spiritual maturity, ang Triune God din ang nag-a-apply ng kaligtasan sa ating mga puso. Tama, meron tayong role sa ating sanctification, pero ang role natin ay ina-align lang natin ang ating buhay sa kilos ng Holy Spirit. At yun ang tinatawag na pananampalataya na sinasabi sa atin, kung nakadepende pala sa kamay ng Triune God ang ating kaligtasan, ang ating maturity, ang ating sanctification, ang ibig sabihin po sa buhay ng isang Kristiyano, gaano man kabigat, walang hopeless case. Palaging merong pag-asa dahil hindi naman nakadepende sa atin. Siguradong mararanasan ng isang mananampalataya ang growth at mararating niya ang glory dahil ito ay nakadepende sa kapangyarihan ng Triune God.
merong kasiguraduhan at ito dapat ang mag-reflect sa bawat isa sa atin na ipinamumuhay natin ang ating pananampalataya. Gaano man kahirap, anumang problema, merong optimism, merong confidence dahil alam natin merong triune God na kumikilos sa atin upang marating natin ng sigurado ang glory. Nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral ang unang request ni Apostol Pablo. Ang sabi niya na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, sa ating inner being. Dalangin ni Apostol Pablo na pagkalooban ng kapangyarihan ng Holy Spirit ang mga Ephesians upang marating nga nila ang spiritual maturity na sinasabi sa atin ng mabilis na ang kailangan natin upang maranasan ang spiritual maturity, upang magawa natin ng tama ang ating paglilingkod sa Panginoon, gaano man kaliit o kalaki, nagre-require po ng spiritual power. Hindi sapat ang ating natural na kalakasan bilang mga tao. Dalangin din ni Apostol Pablo na palakasin ng Holy Spirit ang kanilang inner being. Ang inner being dito ay tumutukoy sa ating mind, sa ating heart, sa ating emotion, sa ating affection, sa ating will, na sinasabi sa atin kung ano ang main target ng Holy Spirit kapag tayo ay kinikilos. Ang ating inner being, sa ating looban. Hindi po yung panlabas. Kung gustong baguhin ng Panginoon ang isang tao, mag-uumpisa yan sa ating puso. Mag-uumpisa sa ating puso, hindi po sa panlabas. Isang mabilis na application na sinasabi sa atin na ang ating kaparaanan upang mag-grow tayo ay pilit nating binabago yung panlabas. Panlabas. Na kapag meron tayong nakitang mali na ginawa natin, kinokorek natin yung panlabas. Pero dahil hindi na deal yung pinakaugat, pansinin mo, sa ganitong klaseng Kristiyano, walang consistency sa kanyang ginagawa. Babaguhin niya yung panlabas, sa isang linggo maayos, next Sunday, balik sa dati. Kasi hindi po na deal yung ugat sa kanyang puso, ugat ng kasalanan sa kanyang puso. Kaya dyan papasok ang ating daily devotion sa word and prayer. Ang main target ng ating daily devotion sa word and prayer ay ang ating heart. At ang daan patungo sa ating puso ay ang ating mind. Importante at hindi natin maiiwasan ito bilang mga Kristiyano na kailangan tayong mag-spend ng time sa word and prayer. Dahil ang paraan upang mag-grow ay mag-umpisa dapat sa puso. At ang daan patungo sa ating puso ay ang ating mind. Kaya importante yung pag-aaral, pag-meditate, pag-examine ng ating sarili, at regular na fellowship sa Panginoon sa panalangin. At kung hindi po natin gagawin ito, ang ating magiging buhay ay parang palabas lamang. Parang isang show na meron tayong ganitong ginagawa. Sinasabi natin na ganito tayo, ang buhay natin ganito, pero sa panloob, iba naman ang sinasabi. Sa ayaw at sa gusto natin, mauuwi tayo sa hypocrisy. Dahil nga, nag-uumpisa tayo sa labas. Ang buhay natin ay isang shallow na palabas lamang at darating din ang oras na lalabas yung tunay na laman ng ating mga puso. Dahil hindi tayo nag-umpisa sa ating looban, sa ating inner being. Dalangin din ni Apostol Pablo na ating napag-aralan na sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa power ng Holy Spirit, ay manahan ng permanente, ng komportable ang Panginoong Yesus. Ang ginagawa ng Holy Spirit pala, base sa ating pag-aaral, ay nililinis niya ang iba't ibang aspeto ng ating inner being. Ang ating mind, ang ating puso, ang ating affection, ang ating will, upang ang Panginoong Yesus ay mag-dwell, manahan ng komportable. Yon ang ginagawa ng Holy Spirit. Kapag komportable, kapag satisfied,
kapag masayang nananahan ang ating Panginoong Yesus sa ating puso kasi malinis. Malinis, alam niyo po ba, magiging komportable, satisfied, at masaya ang buhay nating mga mananampalataya. Ulitin ko po, kapag masaya, komportable, at satisfied ang Panginoong Yesus sa kanyang pananahan sa ating puso, mararanasan nating mga Kristiyano ang comfort, ang saya, ang satisfaction. Ang sinasabing malinaw sa atin, kung hindi tayo masaya sa ating lakad bilang mananampalataya, kasi marami tayong naisip na dahilan at parang mabigat ang ating paglakad bilang mga Kristiyano. Gaano man karami yung mga nakikita nating posibleng dahilan, isa lang ang dahilan na sinasabi ng ating text. Hindi komportable at masaya ang Panginoong Yesus sa iyong puso. Bakit? Kasi madaming dumi, madaming kasalanan, napapabayaan ang iyong inner being. Makikita natin, magkakaroon tayo ngayon ng idea kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit na sa buhay ng isang mananampalataya pala, ang ginagawa ng Holy Spirit, dinuduplicate niya ang Panginoong Yesus. At ngayon natin maunawaan ang sinasabi sa Galatia chapter 2, verse 20. Ito yung popular na text na hindi man natin naunawan. Basahin po natin, Galatia chapter 2, verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang ating role, pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So, ganito pala ang ginagawa ng Holy Spirit, na nililinis niya ang buhay ng isang mananampalataya sa kanyang inner being at i-duplicate ang Panginoong Yesus, mag-dwell, manahan ng komportable. At kapag nanahan ng komportable ang Panginoong Yesus, automatic, kung sino ang Panginoong Yesus, magre-reflect sa atin. At ganon nag-work ang Holy Spirit. Kaya bilang bunga, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin, kapag nanahan ng permanente, komportable ang Panginoong Yesus sa buhay natin, kasi nga, meron tayong consistent na daily devotion sa Word and prayer, at pinapractice natin ang obedience sa Word of God, ang sabi niya, ang ating buhay ngayon ay mag-uugat sa pag-ibig. At tumitibay sa pag-ibig. Sa English Standard Version, mas maganda ang kanyang pagkasabi. Ang sabi niya, being rooted and grounded in love. Ito yung magiging bunga ng sa ating buhay kapag naging komportable ang ating Panginoong Yesus. Nakita natin sa ating nakaraan na pag-aaral na gumamit ng botanical metaphor si Apostol Pablo upang ipakita ang resulta kapag nga ang Panginoong Yesus ay komportableng nananahan sa ating mga puso. Ang sabi niya, rooted, nakatanim ng malalim sa pag-ibig. Ang picture dito ay hindi po isang maliit na halaman na konting hangin lamang ay matutumba. Hindi po. Ang picture na ginamit dito ay isang matandang puno na ang kanyang mga ugat ay malalim na naka-spread sa lupa at ang size ng bawat ugat kasing size ng isang halaman na. Kasing size ng isang puno, malaki. Kaya makikita mo ang klase ng punong ito, parang imposible na bumagsak. Kasi nga, sobrang tibay, kasi nga, malalim yung ugat sa lupa.
Ang ganitong picture sa isang mananampalataya, hindi lang siya nag-i-imply ng strength, kundi pinapakita din sa atin ang life. Kung paano dumadaloy ang life ng isang puno, kung kaya siya nagkakaroon ng lakas at strength, ang vitality, ang energy, ang growth, kung paano ang nutrients, ang sustansya ng lupa ay inaabsorb ng mga ugat ng puno at ito ay dinediretso sa trunk at ipinapasa sa mga branches at ipinapasa naman sa mga dahon, kaya lumalakas, tumitibay ang isang puno. Ganon din ang proseso na sinusunod ng Holy Spirit na kapag ang Panginoong Yesus ay nagdudwell ng komportable sa ating puso, dahil nga merong holiness, magmamanifest mula sa ating Panginoong Yesus ang pag-ibig. Kung ano ang pag-ibig, ang strength ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, yun din ang magmamanifest sa ating pag-ibig. At ang pag-ibig na to ang magsisilbing strength natin upang ipamuhay natin ang ating pananampalataya. Kaya sinasabing rooted ang isang mananampalataya sa pag-ibig ng Panginoon. So ang ating strength, ang ating energy bilang mananampalataya, hindi yan nanggagaling sa atin ng natural. Dumadaloy yan mula sa Panginoong Yesus na komportableng nagdudwell sa ating mga puso. Na sinasabi sa atin ang ating pag-ibig sa Panginoon, ang ating pag-ibig sa ating kapwa, ang ating pag-ibig sa iglesia ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ba, hindi yan nanggagaling sa atin. Nanggagaling yan sa ating Panginoong Yesus na nagdudwell comfortably sa ating puso. Dumadaloy lang. Kaya naman makita mo, kapag ang isang Kristiyano na hindi siya maingat sa kanyang buhay, na hindi siya consistent sa kanyang devotion sa Word of God, merong time na magiging masigasig yan sa gawain. Pero dahil hindi yan rooted sa pag-ibig, makikita mo, darating ang time walang power. Kasi nga, yung source of power may problem. Yung heart, hindi comfortable ang Panginoong Yesus. Kung nagbibigay ito ng wisdom sa atin, na yung mga kapatid na nagpapagal sa gawain, halimbawa, ang gawain sa Marcos Village, totoo man, magpa 5 years na tayo, imposible bilang mga tao na magpatuloy tayo consistently na nandun. Ang sinasabi lang yung power, nagmumula sa Panginoong Yesus. At siya ang nagbibigay ng energy, ng desire, ng joy, na magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya supernatural ang source ng ating strength. Tingnan natin naman, susunod, ang pangalawang metaphor na tungkol naman sa construction na ginamit po ni Apostol Pablo. Ang malinaw na sinasabi ng metaphor na ito, ang sabi niya, grounded in love, ay hindi lamang yung strength. Ito yung pagkakahawig sa unang metaphor. Ang pagkakaiba naman, yung una, ang binibigyan na ng emphasis ay yung energy, yung life, yung vitality. Ito naman yung permanence, yung pagiging permanente. Ang strength ng isang building, hindi po yan nakadepende sa ganda na nakikita natin o sa taas man nito. Ang strength ng isang building nakadepende sa strength ng kanyang pundasyon. At ang pundasyon, once na naitayo na yan, hindi na pwedeng baguhin. Permanente na ito. Ganon din ang pag-ibig ng isang Kristiyano. Kapag ito ay dumadaloy mula sa Panginoong Yesus na komportableng nananahan sa kanyang puso, matatag ang kanyang pag-ibig. Hindi lang basta matatag, permanente ang kanyang pag-ibig
sa Panginoon, sa kanyang kapwa, sa gawain ng Panginoon. Malinaw nating makikita ito kung i-apply natin sa ating mga relationships. Ang ating relasyon una sa Panginoon, ito ay nakabase sa pag-ibig. Importante na meron tayong alam sa salita ng Panginoon dahil ang prinsipyo ay hindi natin pwedeng mahalin ang Panginoon kung hindi natin siya kakilala. Pero posible na merong tamang alam tayo sa salita ng Panginoon kung sino ang Diyos, pero hanggang sa intellectual lamang ang ating alam. Kaya posible rin na ang relasyon natin sa Panginoon ay intellectual din. Meron tayong alam pero hindi nakabase sa pag-ibig ang ating relasyon sa Panginoon. Makikita mo ang isang Kristiyano na ang kanyang relasyon sa Panginoon ay nakabase sa pag-ibig kapag ang kalooban ng Kristiyanong ito ay taliwas sa kalooban ng Panginoon para sa kanya. Alam niyo po ba, dahil nakabase sa pag-ibig ang kanyang relasyon sa Panginoon, hindi niya ipipilit. Magsasubmit siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya magmamatigas na dapat ang Panginoon ang magbago, ang mag-adjust. At hindi siya. Kapag ganito ang ating tugon sa mga mahihirap nating sitwasyon, ang ibig sabihin hindi nakabase sa pag-ibig ang relasyon natin sa Panginoon. Intellectual lamang. Kapag dalhin siya ng Panginoon sa isang life-threatening at mahirap na ministry, magpapatuloy ang Kristiyanong ito dahil ang kanyang relasyon sa Panginoon ay hindi po nakadepende sa kung anong ang alam lang niya at hindi nakadepende sa kung ano ang ibibigay ng Panginoon sa kanya. Nakadepende sa kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kaya ang kanyang paglilingkod, makikita mo, merong consistency. Ano man yung mga nangyayari sa kanyang paligid, ano man ang kanyang sitwasyon, ano man ang paghihirap, ano man ang banta sa kanyang buhay, magpapatuloy yan sa kanyang ginagawa. Merong consistency kasi nga, ang relasyon niya sa Panginoon base sa pag-ibig. Hindi yan give and take. Panginoon, bibigyan kita, pero bigyan mo rin ako. Hindi ganyan ang tamang relasyon sa Panginoon. Ang tamang relasyon, una kang nagmahal sa akin, Panginoon, una kang nagbigay, kaya magbibigay ako sa iyo. At ang aking pagbibigay ng aking buhay sa iyo, hindi nakadepende sa kung ano ang mapapala ko. Nakadepende sa aking pag-ibig sa iyo. Ganon din sa kanyang daily devotion, sa word and prayer. Merong consistency, permanente. Maraming mga Kristiyano kapag mayroong matinding pangangailangan, doon lamang naalala ang Panginoon. Doon nila naalala na buksan ang kanilang mga Biblia. Doon nila maalala na mag-pray. Generally, ang ganitong klaseng Kristiyano, walang masyadong interest sa Word of God, sa prayer. Ang isang Kristiyano na nakabase ang kanyang relasyon sa Panginoon sa pag-ibig, meron o wala man siyang kailangan sa Panginoon, consistent siya sa kanyang devotion, sa Word. Consistent siya sa kanyang prayer. Ang pagkakilala niya sa Panginoon ang nagbibigay ng malalim na joy at satisfaction sa kanyang puso, ng excitement sa kanyang buhay bilang Kristiyano. The more na nagiging malinaw kung sino ang Panginoon, kapag tinitignan niya ang krus ng ating Panginoong Yesus, na ang lahat ng katangian ng Panginoon ay ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan, nagiging excited, nagiging masaya, satisfied ang puso ng isang mananampalataya. Kaya palagi siyang bumabalik. Ang pagbalik niya hindi nakadepende sa kanyang sitwasyon. Hindi nakadepende sa kanyang pangangailangan. Meron o walang pangangailangan, babalik at babalik siya sa salita ng Panginoon, sa prayer. Kasi nga nakabase sa pag-ibig ang kanyang relasyon sa Panginoon.
pansinin po ninyo, ang isang Kristiyano na ang kanyang relasyon sa Panginoon nakabase sa kung ano ang mapapala niya, transactional ang kanyang relationship, pansinin po, mostly ang laman ng kanyang panalangin ay ang kanyang sarili. Ang kanyang pangangailangan, ang kanyang sitwasyon, ang kanyang problema. Ang isang taong nakabase sa pag-ibig, ang kanyang relasyon sa Panginoon, yung contemplation, meditation niya, ay kung sino ang Diyos. At ito nagbibigay ng satisfaction sa Kanya. I-examine natin ang ating sarili. Anong klaseng relasyon meron tayo? Intellectual nga lang ba? Transactional? O nakabase sa pag-ibig? Magmamanifest yan sa kung paano tayo tumutugon sa iba't ibang paghihirap at sa ating daily devotion. At magkikita din natin ang ganitong klaseng pag-ibig sa ating relationship sa bawat isa bilang mga mananampalataya. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang John chapter 4. 1 John chapter 4 verses 11 and 12. 1 John chapter 4 verses 11 and 12. Basahin po natin. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Ito yung sinasabi ni Pablo, nagdidwell sa atin ang Panginoong Yesus. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal, nagmamanifest. Yun po ang ibig sabihin, nagmamanifest, nakikita sa atin. Di ba kamukha ng ating pinag-aaralan sa Efeso? Directly connected ang pangunawa natin sa pag-ibig ng Diyos sa ating pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. Kung naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa kabila ng ating pagkamakasalanan, kung tunay nating naunawaan ito, magmamanifest yan sa ating pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. Kahit na sa mga taong itinuturing nating kalaban, magmamanifest ang ganitong klaseng pag-ibig. Kaya ang sabi ni John, na kung sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, pero napupo tayo sa ating kapwa, nagsisinungaling tayo. Hindi natin mahal ang Diyos. Kung i-examine po natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa mananampalataya, hindi yan nakabase kung kaibig-ibig ba o hindi kaibig-ibig yung taong minamahal natin. Hindi nakabase doon. Tama, may mga taong madaling mahalin. Merong mga taong kaibig-ibig na sa kanilang pag-uugali, sibilisado, madali silang ibigin. Meron din na mga taong masama ang ugali, magaspang, lantaran na makasarili. Kahit ang pagiging sibilisado, hindi nila kayang gawin. Alam niyo po ba, ang dalawang klase ng taong ito nag-exist sa isang lokal na iglesia. Huwag niyo pong isipin na lahat ng mga mananampalataya mapino. Hindi po. Hindi. Hindi. Kung ang pag-ibig natin nakabase lang sa sarili nating kalakasan, alam niyo po ba ang gagawin natin? Mamahalin natin yung mga kaibig-ibig. Yung mga hindi kaibig-ibig, mamumuhi tayo sa kanila. Hindi ba yan ang ginagawa sa labas ng church? Hindi ba yan ang ginagawa sa mundong ito? Yung mga kaibig-ibig lamang ang iniibig. Pero hindi ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yan nakadepende sa taong iniibig niya. Sa kabila ng pagiging rebelde natin, hindi ba?
Sa kabila ng pagiging masama natin, bakit tayo inibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos kasi, hindi yan nakadepende sa taong kanyang iniibig. Hindi nakadepende sa emosyon. Nakadepende ang pag-ibig ng Diyos dahil ito ay self-generated. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay nagmumula mismo sa Kanya. Permanente ang pag-ibig ng Diyos. Ang ganitong klase ng pag-ibig, alam niyo po ba, mararanasan din natin. Kaya din natin. Kapag komportable ang Panginoong Yesus sa ating mga puso. Ang pag-ibig ni Kristo, ang divine love, dadaloy yan sa ating mga puso. Ang permanenteng pag-ibig ng Diyos, dadaloy yan sa ating buhay. Kaya mapapansin po natin, kung maging consistent lang tayo sa ating daily devotion, sa gospel, sa pag-ibig ng Panginoon, at nagsisikap tayo na nasundin kung ano ang alam natin, kahit paunti-unti lang, pansinin mo, magkakaroon tayo ng kalakasan. Yung taong ayaw mo dati, magugustuhan mo. Paglilingkuran mo kahit yung iyong kaaway. Kasi yung divine love sa iyo ay dumadaloy. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya naman, sa isang iglesia, kung nagsisikap tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon, nagmamanifest ang Panginoong Yesus, hindi lang yung mga kaibig-ibig ang minamahal natin, pati yung mga hindi kaibig-ibig. At nagre-require ng supernatural power. Kaya nga, tama nga, si John, si Apostle John, sa chapter 13 ng Gospel of John, verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig ng mga mananampalataya sa isa't isa ang ginawang basihan ng Panginoon upang i-convince yung mga unbelievers sa labas na ito nga ang aking church. Ito nga yung mga anak ko. Kasi nga, nagmamahalan sila sa bawat isa. Hindi dahil kaibig-ibig lahat sila, hindi. Dahil ang kanilang pag-ibig ay divine love. Nagmumula sa Panginoong Yesus na nag-dwell comfortably sa ating mga puso. Alam niyo po ba, ganun din. Ang ganitong klaseng pag-ibig ang nire-require sa mag-asawa. Ang pag-ibig na hinihingi ng Panginoon sa mag-asawa, alam niyo po ba, divine love din. Kung paano ang Panginoong Yesus, minahal niya ang kanyang iglesia, ganun din. Ganun din ang mag-asawa, divine love. Meron tayong maling kaisipan na kung magbabago lamang ang aking asawa, ay magiging masaya kami. Kung magbabago lamang talaga ang aking asawa, mamahalin ko siya. Paglilingkuran ko siya, magsasubmit ako sa kanya. Magsasubmit ako sa kanyang leadership. Basta magbago muna siya. Hindi po ganyan ang klase ng pag-ibig na hinihingi ng Panginoon sa mag-asawa. Ang hinihingi ng Panginoon ay ang klase ng pag-ibig na ibinibigay ang sarili. At ang pag-ibig na hindi nakadepende sa performance ng ating partner, ng ating asawa. Ibinibigay natin ang ating sarili dahil ito ay pag-ibig. Kung paano ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak, hindi dahil mabuti tayo, hindi. Kundi dahil ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Ganon din ang ating pag-ibig sa bawat isa sa mga mag-asawa. Hindi nakadepende kung mabuti o masama ang iyong asawa. Hindi nakadepende kung sumusunod siya o hindi. Nakadepende sa pag-ibig ng Panginoong Yesus na dumadaloy sa atin. Self-generated ang pag-ibig ng mag-asawa sa bawat isa. So ang ibig sabihin, merong power. Yung mga Kristiyanong mag-asawa, meron silang power
na i-manifest ang ganitong klaseng pag-ibig. Dahil hindi ito nakadepende sa performance o sa ginagawa ng bawat isa. Self-generated ito. Kapag ang mag-asawa ay malusog ang kanilang pananampalataya, nag-dwell ng komportable ang Panginoong Yesus, magdadaloy ang ganitong klaseng divine love. Ang respeto at submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, hindi yan nakadepende sa galing ng lalaki. Hindi yan nakadepende sa dami ng income o laki ng income ng lalaki. Alam niyo po ba, sa isang asawang lalaki, sa disenyo ng Panginoon, napaka-importante ng respeto at submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. At the moment na i-withhold niya ang kanyang respeto sa kanyang asawang lalaki, alam niyo po ba, pwedeng masira. Actually, masisira ang asawang lalaki. At pansinin niyo, kapag ang asawang lalaki hindi siya nakakaranas ng respeto at submission ng kanyang asawang babae, sa asawang lalaking ito, merong unhealthy cravings. Meron siyang desire na palaging, yung sobrang desire na gusto niya palaging i-prove ang kanyang sarili. Kaya naman, sa lahat ng kanyang ginagawa, sa opisina, sa iglesia, sa mga kamag-anak, palagi pinupush niya yung sarili niya. Gusto niyang i-prove yung sarili niya. Bakit? Naghahanap siya ng respeto na hindi ibinibigay ng asawang babae. At kadalasan sa mga ganitong sitwasyon, nauuwi sa adultery. Hindi dahil mas maganda yung babae. Hindi. Dahil nire-respeto siya ng babae. Yun. Kung gusto mong sirain ang iyong asawang lalaki, huwag mong respetuhin. Huwag ka mag-submit. Automatic, masisira yan. Pero kung gusto mong mag-function ng tama ang iyong asawang lalaki, gusto mong mag-lead ng tama dahil kailangan mo ang kanyang leadership, respetuhin mo. Ibigay mo yung submission mo sa kanya na hinihiling ng Panginoon. At ang ganitong klaseng submission, hindi nakadepende kung magaling ang asawang lalaki. Hindi. Hindi. Nakadepende sa divine love na nararanasan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Mga asawang lalaki, kailangan ng ating asawang babae ang ating leadership. Ang ating pamumuno. Alam niyo po ba, ang growth ng asawang babae, nakadepende yan sa leadership ng asawang lalaki. Kung nahirapan ka sa iyong asawa, huwag kang magreklamo. Ang ibig sabihin, yan ang klase ng leadership na meron ka. Ang problema, nating mga lalaki, passive. Kapag kinuha ng asawang babae ang pamumuno, binibigay naman natin. Huwag mong ibigay. Ikaw ang naatasang mamuno sa iyong tahanan. Pamunuan mo ng tama ang iyong asawang babae. At ikaw ay mamumuno, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang servant. Kung ano ang makabubuti sa iyong asawang babae, physically, emotionally, spiritually, yun ang role ng leadership ng asawang lalaki. Ang ibigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang asawang babae. E paano kung ang aking asawang babae hindi naman sumusunod? Hindi nga nakadepende sa taong minamahal natin. Nakadepende sa divine love. Divine love na nararanasan natin dahil komportable ang ating Panginoong Yesus. Ito yung palaging struggle sa buhay mag-asawa. Gustong kunin ng asawang babae ang leadership. Ikaw na, asawang lalaki, huwag mong ibigay. I-insist mo na ikaw ang leader. I-equip mo ang iyong sarili sa Word of God. Magsikap ka na maging servant sa iyong tahanan, spiritually at materially. Dahil makukuha lamang ng asawang babae ang leadership mo kung ibibigay mo. At kapag ibinigay mo, ang ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa Panginoon.
At makikita natin ang solusyon sa harmony, sa pag-ibig ng mag-asawa, hindi yung maging maayos ang sitwasyon. Hindi yung magbago ang bawat isa. Ang solusyon ay magduel ng komportable ang Panginoong Hesus sa buhay ng isang mananampalataya at mag-manifest yung divine love na permanente, yung pag-ibig natin ngayon. Hindi nakadepende sa ating emosyon, sa ating sitwasyon, o sa kalagayan ng taong iniibig natin. Tignan natin yung mga applications na makukuha natin sa ating nakitang pag-aaral. Kung ang strength at pag-ibig ng isang Kristiyano ay nakadepende sa kanyang pundasyon, kung papaanong ang building, pansinin po natin, ang kanyang strength ay hindi nakadepende sa ating nakikita, kundi sa pundasyon, ang ibig sabihin, gawin nating priority sa ating paglakad bilang mananampalataya, ang pundasyon. Na maitayo natin ng matibay yung pundasyon natin, ang pundasyon ng building. Isang malaking pagkakamali na sa isang engineer na pagtuunan niya ng pansin yung taas at itsura ng building, pero pinabayaan naman ang pundasyon. Babagsak ang ganitong klaseng building. Hindi natin priority na baguhin ang ating sitwasyon. Hindi. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, anong klaseng paghihirap, struggles, tanggapin natin, mag-submit tayo. Ang priority natin ay palakasin yung pundasyon. Hindi natin priority na baguhin o alisin yung kapwa natin mananampalataya. Yung mga taong ayaw natin. Ang priority natin ay palakasin natin ang ating pundasyon na kaya nating mahalin ngayon kahit ang ating mga kaaway. Hindi natin priority na baguhin ang ating asawa. Hindi. Ang priority natin ay yung pundasyon nga para makakaya nating mahalin ang ating asawa kahit hindi siya kaibig-ibig. Ang priority ng isang mananampalataya ay maging matibay at malakas ang kanyang pundasyon. Sa disenyo ng Panginoon, ang ginagawa ng Holy Spirit, dinuduplicate niya ang Panginoong Yesus sa ating buhay. At ang Panginoong Yesus kapag komportable na nananahan, automatic magmamanifest ang holiness, ang love, ang mercy, ang grace ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Kasi nga, hindi na tayo yung nabubuhay sa atin. Ang Panginoong Yesus na. Ngayon, ano ang magiging role natin? I-align natin ang ating buhay sa kung paano kumikilos ang Holy Spirit. Diyan pumapasok yung mga means of grace. Ang ating daily devotion sa Word and Prayer. Kapag regular tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, ang ibig sabihin, na-expose tayo araw-araw sa light. Nakokorek yung maraming maling paniniwala at maraming maling kaisipan natin. Na-expose yung maraming kasalanan sa ating puso. Kaya naitatama ng Holy Spirit. At na-expose tayo sa gospel ng ating Panginoong Yesus, kaya nadidevelop yung mga Christian graces. At inseparable ang ating daily devotion sa ating obedience. Obedience. Hindi po pwede na nagbabasa lang tayo at nagpipray at hindi tayo maingat sa ating mga buhay. Importante. At makita nyo kapag consistent tayo sa ating daily devotion sa Word and Prayer, at the same time bilang bunga, ay nagsisikap tayo na kahit yung mga maliliit na bagay ay nagiging matapat tayo sa Panginoon, yung light na ibibigay ng Panginoon sa atin, makikita po natin pataas ng pataas yung level ng light. Nakikita natin ngayon, hindi yung kasalanan ng iba. Dati kasi ang malinaw lang sa atin yung kasalanan ng iba. Pero this time, ang nakikita natin, gaano karumi ang ating mga puso. At mag-start tayo ngayong, mag-spend na maraming time sa Word and Prayer kasi kailangan nating itama ang ating mga puso. Hindi yung iba, ang ating mga puso.
At the more na nag-o-obey tayo sa mga maliliit na bagay, yung light na naman, tataas yung level ng light. Hanggang sa marating natin, ang glory. Ang glory. Inseparable ang ating daily devotion sa word and prayer. Sa ating daily obedience din. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi talaga pwede maghiwalay. Hindi pwede. Kahit nga napaka-importante sa atin, kahit na yung reaction natin, kung paano tayo tumutugon sa mga mabibigat na sitwasyon, kung tutugon tayo ng tama sa anumang sitwasyon na dalhin tayo ng Panginoon, alam niyo po ba, yung level of light, mas lalong, yung understanding mo ngayon sa Word of God, mas lalong lumalalim. Merong mga insights na dati hindi mo naman nakikita, pero ngayon malinaw. At nakikita mo ang sarili mo, nakikita mo ang gospel, nagiging totoo sa iyong puso. Babaguhin ka ng Panginoon. Pero ang priority, hindi yung labas, yung loob, yung pundasyon. Tama, na gusto nating maging maganda ang ating buhay. Gusto nating maging masunurin, masigasig. Parang sa building, gusto nating maging maganda ang tsura ng building. Mataas ang building. Pero alam niyo po ba, kapag naayos ang pundasyon, automatic magiging maganda ang ating buhay. Automatic. Automatic yan. Kapag matibay ang pundasyon. At the more na tumataas yung building, the more dapat na nagiging malalim ang pundasyon. Ang ibig sabihin, the more na dumarami ang ating ginagawa sa Panginoon, ating ministry, the more na kailangan tayo mag-spend ng time sa pundasyon natin, sa Word and prayer. Pangalawang application sa atin, ang malaking trabaho ng isang mananampalataya, wala po sa nakikita natin sa labas. Wala dyan. Wala. Ginagawa nating paglilingkod, ginagawa nating mga activities. Alam niyo po, importante ang mga ito. Pero wala dyan. Wala dyan ang malaking trabaho ng isang mananampalataya. Ang trabaho ng isang mananampalataya, malaking trabaho niya, nakatago. Nasa kanyang daily devotion sa Word and prayer. Alam niyo po ba, ito yung problema natin. Ang isang mananampalataya, pwede siyang malinlang sa kanyang sarili. Na dahil active siya sa mga gawain, dahil masipag siya sa ministry, ay meron tayong kaisipan na kapag ganun ang ginagawa natin, automatic okay tayo spiritually. Alam niyo po ba, hindi po automatic. At dito tayo nalilinlang na ang tinitignan natin yung panlabas. Hindi natin nakikita yung nakatago. Dahil napapayaan yung pundasyon, makita mo, babagsak yung building. Kasi nga, napabayaan yung pundasyon, yung panlabas lang yung tinrabaho. At yan ang nangyayari sa maraming mananampalataya na ginagamit nila ang kanilang energy, ang kanilang resources, ang kanilang time para pagandahin ang building, para tumaas yung building. Napabayaan yung pundasyon, ano mangyayari? Babagsak din. Ang ibig sabihin, ano man ang gawin natin sa ministry, gaano man tayo kasipag, gaano man kalayo ang ating marating, babagsak din yan. Masasayang lang kapag hindi naayos yung pundasyon. Pundasyon. Kaya mag-ingat tayo sa pag-assess natin sa ating sarili na dahil ginagawa natin ang isang bagay, okay tayo? Hindi po. Kaya nga nakatago. Nakatago. Yung malaking trabaho ng isang mananampalataya, nakatago. Nakatago yan sa kanyang daily devotion sa Word and prayer. At kung hindi committed ang iyong life sa iyong daily devotion sa Word and prayer, mag-ingat ka kasi anytime babagsak ka. Mag-ingat ka. Pangatlo, at ito ang panghuling application natin, ang pagtatayo po ng pundasyon nagre-require ng time. Ng time. Hindi yan pwedeng madaliin o bilisan. Kasi kung mali
ang pundasyon na naitayo, babagsak yan. Kaya hindi pwedeng bilisan. Hindi pwedeng madaliin. Nagre-require ng time para turuan natin at i-discipline natin ang ating sarili na araw-araw mag-spend tayo ng time sa Word. Nagre-require ng time na yung understanding natin sa Word ay dumami at mas lalong lumalim. Nagre-require ng time na mag-concentrate tayo, na mag-pray. Ipag-pray natin kung ano ang ating nababasa patungkol sa Diyos. Nagre-require ng time at energy para i-discipline natin ang ating sarili na i-examine natin araw-araw at i-meditate ang Word upang baguhin tayo ng Holy Spirit. Nagre-require ng time para ma-enjoy natin ang prayer. Huwag niyo pong isipin na kung gagawin niyo mamaya, magiging consistent kayo sa Word and prayer, ay automatic, agad-agad, may enjoy natin at agad-agad yung pagbabago makikita natin. Hindi po, nagre-require ng time. Nagre-require ng time para lumakas ang ating spiritual muscles. Kapag paunti-unti nagsisikap tayo bilang bunga ng ating commitment sa word and prayer, kahit yung mga maliliit na bagay ay nagiging mitikuloso tayo sa pagsunod, binabantayan natin ang ating isip, ang ating puso sa kung ano ang iniisip natin, kung masama ba, at nire-rebuke natin ang ating mind. Kapag ginagawa natin paunti-unti yun, lalakas yung spiritual muscles natin. Paunti-unti. Hanggang sa makasunod tayo sa mga mahihirap at malaking utos ng Panginoon. At ang ganong klaseng kalakasan, nagre-require ng time. Hindi pwedeng bilisan. Hindi pwedeng overnight. Nagre-require ng time, tama. Pero kailangan na natin mag-umpisa ngayon. At maging patient tayo. Dahil sa tamang panahon, dahil ito ay kilos ng Triune God, siguradong magmamanifest ang effect. May enjoy natin. Sa tamang panahon, makikita natin ang resulta. Sigurado, kapag matatag ang pundasyon, magiging matatag din ang building. Ang ibig sabihin, magiging matatag ang ating lakad, ang ating paglilingkod, ang ating ginagawa para sa Panginoon. Dahil matibay ang pundasyon na itinayo natin. Sa mga hindi mananampalataya, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Lumabas na ang hatol ng Panginoon na walang matuwid, wala kahit isa. Ang ibig sabihin, the moment na ikaw ay mamatay ngayon, hindi ka nanampalataya kay Jesus, siguradong pupunta ka sa kapahamakan dahil yon ang kabayaran ng kasalanan ng sino mang nagkasala sa Diyos Ama na sumuway sa kautusan ng Diyos. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, ang ginawa niya, nagpadala siya ng kahalili. Yung mga bagay na hindi natin ginawa at kayang gawin, ang Panginoong Yesus bilang kahalili, sinunod niya ng perfect ang mga kautusan kasi hindi natin kayang gawin. At siya nagbayad ng penalty, kabayaran sa krus, upang ang sino mang magdepende lamang kay Jesus, hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang mabuting gawa, kay Jesus lamang magdepende siya. Sinasabi ng Bible, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi yun dahil siya ay mabuti. Masama nga siya, kundi dahil kay Jesus. Sa kanyang pagdidepende kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. At the moment na ikaw ay manampalataya kay Jesus, ang Holy Spirit, ang Triune God ay kikilos upang ang Panginoong Jesus magduel ng komportable sa iyong buhay, sa iyong puso, at mag-manifest sa iyong practical na pamuhay ang Christ likeness. Pero kailangan mo munang manampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag sa amin. Gusto po naming kilalanin, Panginoon, sa aming mga sarili, masyadong mataas ang tingin namin, Panginoon. Very proud kami, Panginoon. Sa kung papaano po kami nabubuhay, hindi namin nakikita na kailangan ka namin. Ang nakikita namin ay kaya namin sa aming mga sarili, kalakasan at karunungan.
Hindi ka namin kailangan upang maging masaya, upang magpatuloy kaming mabuhay. Kaya namin sa aming sariling kalakasan. Kaya naman, wala kaming appetite sa iyong word. Wala rin kaming interest, mas Panginoon, na magipag-fellowship sa iyo araw-araw. Patawarin mo po kami. At bigyan mo po kami ng power sa aming inner being. Ang iyong Holy Spirit ay linisin ang aming mga buhay upang mag-dwell ng komportable ang Panginoong Yesus at maranasan namin ang maging rooted at grounded sa pag-ibig. Maranasan namin ang mataas na level ng maturity, Panginoon. Ikaw lamang ang makakagawa nito sa amin. Ikaw lamang. Maging gracious at merciful ka sa amin, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.